ni Apostol San Juan. Mga anak, malapit na ang wakas. Tulad ng narinig ninyo, darating ang Antikristo. Ngayon nga'y marami nang lumitaw na mga Antikristo, kaya't alam natin na malapit na ang wakas. Bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon, sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin. Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu, at dahil dito, kayong lahat ay may pagkaunawa. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa di ninyo alam ang katotohanan. Alam ninyo ito at alam din ninyo na walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. Ang salita ng Diyos. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginooy pupurihin pagkat siya ay daratal. Paparito sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya'y siya na bago pa ako ipanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob. Sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang araw po sa inyong lahat, higit po lalo sa inyong mga nakikinig dito po sa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay sa TV Maria. Mga kapatid, ilang oras na lang po, 2026 na. Hayaan niyo pong mauna po akong bumati sa inyong lahat ng Happy New Year to everyone. Ngayon mga kapatid, bagamat po tapos na ang December 25, tapos na ang birthday ni Jesus, please know that in our church calendar, we are still in the Christmas season. Tayo pa rin po ay nasa panahon ng Kapaskuhan ng kapanganakan ng Panginoon. Kaya hayaan niyo pong yung pagninilay sa araw na ito ay may kinalaman pa rin sa Kapaskuhan. Gusto ko po kayo tanungin, bakit ba may December 25? Bakit ba pinanganak at dumating ang Diyos sa buhay natin dito sa mundo natin some 2,000 years ago? Siguro po huhugutin ko yung sagot sa pinakaunang aklat ng Biblia, the Book of Genesis. Familiar po tayo sa kwento na itong si Adan at si Eva, binigay sa kanila ang buong hardin. At may isang pakisuyo lang ang Diyos na kainin na ninyo lahat, liban dun sa bunga ng puno na nasa gitna ng hardin. Kainin na ninyo ang lahat, maliban sa bunga ng puno na nasa gitna ng hardin. At kung ito'y kainin ninyo, kayo'y mamamatay o di kaya kayo'y mapapatalsik mula dito sa hardin na ito. At alam natin paano nagpatuloy yung kwento. Kinain nga nila yung bunga, kaya sila ay napatalsik dito sa hardin ng Panginoon. Pero mga kapatid, kahit minsan po ba, na-imagine po ba ninyo or sumagi sa isip ninyo kung ano yung naramdaman ng Diyos Ama nung umalis na si Adan at si Eva mula sa hardin? Come to think of it, alam natin yung nangyari kay Adan at kay Eva pagkalabas nila ng hardin, pero yung nangyari sa Diyos Ama nung si Adan at si Eva ay lumabas ng hardin, sa aking pong pagninilay, sa aking contemplation, I cannot but think, malungkot ang Diyos. Just imagine, God is love. Alam natin na ang Diyos ay pag-ibig. At sa sobrang nag-uumapaw yung pag-ibig, kaya nagawa niya itong si Adan at si Eva para yung pag-ibig niya, meron siyang iibigin, meron siyang mamahalin. Naniniwala ko na hindi niya ginawa si Adan at si Eva para mapatalsik lang. No. Kaya nung malaman niya na kinain nila yung bunga at haharapin nila yung consequence ng actions nila na mapapatalsik sa hardin, I truly believe na lungkot ang Diyos. Kaya babalik ako sa tanong ko kanina, Father, bakit may December 25? Simple put mga kapatid, malungkot ang langit kung malayo ka sa iyong minamahal. Heaven is boring without the beloved. Kaya kung bakit may December 25? Dahil hindi kayang matiis ng Diyos na mag-isa siya sa langit at malayo tayo sa Kanya. Kaya may December 25, tinawid niya ang langit at lupa. Siya'y bumaba, hindi niya pinilit na kayo umakyat sa langit, no. Rather, ako ang bababa kasi ganun ang nagmamahal. Ikaw ang bababa sa level ng minamahal mo. Hindi mo pipilitin yung minamahal mo umakyat sa level mo. Kaya may December 25 dahil may nagmahal. Kaya may December 25 dahil ang Diyos iniwan ng langit para makasama tayo, para makapiling ka, para masamahan ka sa pinagdaraanan mo. And let that sink in, na grabe ang Diyos. Hindi niya pinilit na tayo pumunta ng langit. Hindi niya pinilit na tayo magpakabait ng sobra-sobra para makapasok sa langit. Bagkus siya ang nagbaba ng langit para sa atin. Kaya nga mga kapatid, sana matandaan mo ngayong Pasko, baka hinahanap mo ang Panginoon. Sana malaman mo, yung kabaliktaran ay totoo rin. Hinahanap ka din ng Panginoon. Namimiss ka niya. At sabi niya, you don't need to do much effort. Ako na bababa. Di ko matiis tong langit pag wala ka. Kaya naman mga kapatid, bilang tugon, iniimbitahan ko po kayo dito sa paghahanap ng Diyos sa atin para mabatatili natin siya sa buhay natin. Hayaan niyong magbigay ako ng 3 konkretong tugon para si Jesus manatili at gawin na po natin itong mungkahi ko po. Pwede niyo itong gawing New Year's resolution lalo na in a few hours 2026 na. Sabi dito sa ating ebanghelyo,
Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Naging tao ang salita. Naging tao ang Diyos. Kaya number 1 po, mag-focus sa salita. Siguro magandang habit na simulan ngayon 2026, mag-focus sa salita. Saan po ba nakapaloob ang salita ng Diyos? Walang iba kung hindi sa ating mga Biblia. Baka high time ngayong 2026, simulan nating basahin ang Bible. Kung hindi natin kaya basahin from cover to cover, pero magandang gawain po yon na everyday maglalaan tayo ng minuto, maglalaan po tayo ng panahon para basahin ng salita ng Diyos. Matapos natin siya from Genesis to Revelation, it's good. But if that's quite impossible, if that's quite difficult, pwede kahit yung mga readings of the day. Liban sa reflections namin dito sa salita ng Diyos, salita ng buhay, why not try to make your own reflections out of it? 'Di ba? Nang sa gayon, makita mo anong sinasabi ng salita ng Diyos sa buhay mo ngayon. Hindi lang yung basta sinabi ni Father. Number 2, balik tayo sa salita. Sana po ngayong 2026, magkaroon tayo ng isang salita. Tanungin ko po kayo, pag niyayaya kayo ng mga kaibigan ninyo ngayon, tapos parang tinatamad kayo or alanganin kayo sa schedule, or parang ayaw mo naman talaga pumunta, anong sinasabi natin ngayon? 'Di ba sinasabi po natin, check ko schedule ko o kaya, try ko kung makakapunta ako. Di natin masabi kung ayaw natin, ay, next time na lang. Hindi natin masabi pag gusto natin talaga, sige pupunta ako. Laging try ko, check ko schedule ko. Sige, tignan ko. Sana ngayon 2026 magkaroon tayo ng isang salita. Tandaan niyo po ang ating Diyos, ang pangalan niya ay Emmanuel. God is with us. At ang Diyos may isang salita. Pinanindigan niya itong God is with us. Kaya nga nung December 25, tunay na kasama kapiling na natin ng Diyos. Nung December 25, may isang salita, Emmanuel, God is with us. Ikaw, anong isang salita mo? Yayayain ka. Tara, simba tayo. Sagot mo na agad kung oo, hindi kung hindi. So that we can practice discernment. Ma-practice natin yung commitment na hindi tayo didepende sa nangyayari sa paligid kung anong mangyayari sa atin. Make your own decision for yourself. Be like our God. Emmanuel, God is with us. May isang salita, kaya bumaba nung sinabi niyang sasamahan ko kayo. And number 3, gaya po nung nasabi ko sa ibang mga homily ko, ngayong Kapaskuhan, marami pa rin po ang maghahanap kay Jesus. Maraming maghahanap ng kanyang pagmamahal, maraming maghahanap ng kanyang presensya. Ikatlo pong imbitasyon ko sa inyo, bantayan ang salita. Sana po, every time we will open our mouths and our lips, ang naririnig at nakikilala ng ibang tao ay ang Diyos na nasa ating mga sinasalita. 3 bagay po na pwede nating gawing New Year's resolution. Number 1, mag-focus sa salita. Panahon na siguro upang basahin ang banal na kasulatan, ang Biblia. Pwedeng cover to cover nang makita ang salvation history. Kung medyo mahirap, try to focus on the readings for the day. Gumawa ng sariling reflection para makita ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Number 2, magkaroon ng isang salita. Panindigan mo kung ano yung mga desisyon mo. Huwag lang basta tignan ko, try ko, yung pwedeng oo, pwedeng hindi. Make a decision for yourself. Ang Diyos, Emmanuel, God is with us, pinanindigan niya salita niya noong December 25 nung pinanganak siya sa piling natin. And number 3, bantayan ng salita. Sana ang naririnig at nakikilala ng iba sa ating mga sinasabi, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ito po si Father Aldwin. Ilang oras na lang, matatapos na ang 2025. Ilang oras na lang, magsisimula na ang 2026. Gusto ko lang po ulit bumati sa inyo ng a happy and blessed New Year to everyone. Hanggang sa muli. Amen.